Ang kwento ay nagsisimula sa isang karismatikong binata na nagngangalang Lian. Ngayong araw, may blind date siya at habang papunta siya sa lugar ng tagpuan, tinawagan siya ng kanyang kaibigan para biruin siya tungkol sa sitwasyon niya. Ngunit, kalmado si Lian at hindi siya nagpatukso. Pinutol niya agad ang tawag. Samantala sa ibang lugar, si Yufei ay inaabala ni Chen na nagsabi, dapat kang umalis bago siya dumating. Nalilito si Yufei, hindi niya alam ang nangyayari. Lumabas na si Chen, pala ay dating kasintahan ni Lian na selosa at ayaw pa rin mag-move on. Dumating si Lian at pinutol ang usapan ng dalawa, sinasabing, pinilit lang ako ng mga magulang ko na pumunta sa blind date na ito, kaya para sa akin, isa lang itong formalidad. Idinagdag niya na ang relasyon nila ni Chen ay sandali lang at wala itong karapatan na makialam sa pribado niyang buhay. Pagkatapos nito, umalis si Lian nang hindi nagpatumpik-tumpik. Dito makikita kung paano ang mga nakaraang relasyon ay maaaring makaapekto sa kasalukuyan. Dahil dito, mahalaga ang pagtakda ng malinaw na mga hangganan upang maiwasan ang mga di pagkakaunawaan at salungatan na makakaapekto sa buhay ngayon. Napag-alaman natin na ang institusyong pinagtatrabahuhan ni Yufei ay nangangailangan ng tulong pinansyal mula sa kumpanya ng ama ni Lian. Upang matulungan sila, hiniling ng ama ni Lian na mag-blind date siya sa kanyang anak bilang kapalit ng pinansyal na tulong para sa institusyon. Alam ni Yufei na hindi siya pwedeng umatras sa ganitong pagkakataon. Agad niyang hinabol si Lian para subukang makipag-usap. Ngunit hindi interesado si Lian at malamig ang pakikitungo nito. Habang sinusubukan niya magpaliwanag, nadapa si Yufei sa isang waiter. Sinubukan siyang tulungan ni Lian, ngunit nauwi siya sa pagkahulog sa isang baso na tumama sa kanyang puwet. Kaagad siyang dinala ni Yufei sa ospital, habang labis siyang kinakabahan at nagmamadali. Ngunit dahil sa pagmamadali, hindi sinasadyang nailock ni Yufei si Lian sa kotse habang naghahanap ng doktor. Matapos siyang magamot, tinawagan ni Lian ang kaibigan para sunduin siya, ngunit tumanggi ito dahil abala. Wala nang ibang pagpipilian si Lian, kaya tinanggap niya ang alok ni Yufei na ihatid siya. Habang nasa daan, sinubukan ni Yufei na ipakita kay Lian ang kanyang proyekto. Pagdating sa bahay, maingat siyang inalagaan ni Yufei at sinabi na may mahalaga siyang ipapakita. Habang nakatalikod si Yufei para kumuha ng bagay mula sa kanyang jacket, inakala ni Lian na maghuhubad siya, kaya't naasiwa siya. Ngunit ang totoo, kinukuha lang niya ang isang USB na naglalaman ng kanyang pananaliksik. Dahil sa maling akala, nagalit si Lian at pinaalis si Yufei sa bahay. Kinabukasan, nagpunta si Yufei sa direktor ng proyekto at ipinaliwanag ang nangyari. Nag-aalala siya na baka makansela ang kanyang pananaliksik. Sa gitna ng kanyang kaba, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lian na naganyaya sa kanya sa isang date. Sa totoo lang, pinilit lang siya ng kanyang ina na magpadala ng mensahe. Akala ni Lian, tatanggihan siya ni Yufei, ngunit laking gulat niya nang tanggapin nito ang imbitasyon. Kinabukasan, dinala ni Lian si Yufei sa kanyang restaurant upang mapabilib siya. Sinabi niya na ipinasara niya ito para sa kanilang date. Ngunit nalaman ni Yufei mula sa kanyang pagsasaliksik na ilang araw nang sarado ang restaurant dahil sa kontrobersya. Upang gawing awkward ang sitwasyon, inalok ni Lian si Yufei ng kakaibang ulam na puro gulay. Sa kanyang sorpresa, nagustuhan ito ni Yufei at humingi pa siya ng dagdag, sabay sabing, ang sarap pala ng gulay dito. Nagulat siya ng husto. Simple lang ang aral dito. Ang panluloko, madalas, hindi talaga nagdadala ng magandang resulta, lalo na kapag ang kaharap mo ay isang taong matibay ang kumpiyansa sa sarili. Samantala, nalaman ni Chen ang tungkol sa date ni Lian. Kumpiyansa siya na walang mangyayari dahil nakita niyang tinanggihan ni Lian si Yufei. Kinagabihan, habang abala si Yufei sa kanyang proyekto, napansin niyang may nakatingin sa kanya. Habang papalapit siya upang harapin ang tao, nalaman niyang si Chumo pala ito, ang kanyang kasamahan sa trabaho na nag-anyaya sa kanya na maghapunan. Palihim na may gusto si Chumo kay Yufei, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon para banggitin ang narinig niyang nakipag-date si Yufei sa isang estranghero upang iligtas ang kanyang proyekto. Bilang isang babae ng agam, mahinahong sinabi ni Yufei, hindi ko naman talaga binibigyang halaga ang nangyari. Ngunit dahil sa kuryosidad, tinanong siya ni Chumo, naniniwala ka ba sa pag-ibig? Nakangiti niyang sinagot, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam niyan. Pagdating niya sa bahay, tinanong siya ng kanyang kaibigan, kamusta ang date niyo ni Chumo? Ngunit agad niyang itinanggi, hindi yun date.
Magkaibigan lang kami. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na hindi lahat ng tao ay pareho kung magmahal. May iba na agad nahuhulog ang loob, pero may iba na parang kailangan pang intindihin ito na parang eksperimento sa agam. Sa ilalim ng presyon ng kanyang mga magulang, niyaya ni Lian si Yufei na kumain ng casual. Sa parehong araw, mayroon siyang live recording. Pero para mapahiya si Yufei, tinanong niya ito ng opinyon sa harap ng kamera. Napansin ni Yufei ang kanyang balak, kaya kalmado niyang sinagot ang tanong na may kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa kabila nito, nainis si Yufei sa sitwasyon at nagdesisyon siyang umalis. Humabol si Lian upang humingi ng tawad, pero huli na ang lahat. Malumanay ngunit madiin na sinabi ni Yufei, "Huwag mo na akong hanapin." Sa kabilang banda, napanood ni Chen ang programa at hindi siya natuwa. Nagagalit siya na si Lian ay nagbibigay ng labis na atensyon kay Yufei. Habang pinagmumuni-munihan ito, dumating si Fanchi, may dalang maraming regalo para kay Chen. Palihim na may gusto si Fanchi kay Chen, pero malamig ang trato nito sa kanya. Dahil dito, nagpasya si Fanchi na umalis. Kinabukasan, pinaalahanan ng direktor si Yufei na kung walang tulong pinansyal mula sa ama ni Lian, hindi nila may pagpatuloy ang proyekto. Ipinaliwanag niya ang nangyari at sinabi niyang hindi siya kumpiyansa na gagana ang plano. Habang nag-aalala siya, pumasok si Chumo at nagmungkahi ng ibang posibleng solusyon. Samantala, si Lian naman ay pinagalitan ng kanyang mga magulang. Sabi ng kanyang ina, "Ano ba naman yan? Mas inuuna mo pa ang mga celebrity kaysa maghanap ng matinong babae." Binigyan siya ng ultimatum. Kung hindi siya magpapakatino, hindi na nila susuportahan ang muling pagbubukas ng kanyang restaurant. Sa sobrang galit, pinadalan pa siya ng mensahe na kanselahin ang renta ng kanyang restaurant. Desperado na, sinubukan niya magpadala ng mensahe kay Yufei, pero laking gulat niya nang malamang na block siya nito. Kinabukasan, nagising siya ng masakit ang ulo dahil sa hangover. Pagmulat niya ng mata, parang bumagsak ang mundo niya. May hangover siya. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita si Yufei sa pintuan, kalmado pero may dalang mop at timba. Habang abala siya sa paglilinis ng kalat ni Lian, hindi maiwasang mapansin ni Lian kung gaano siya kaorganisado. Ang sipag naman nito, bulong niya sa sarili, habang nararamdaman ang hiya. Naglagay din si Yufei ng mainit na sopas sa harapan niya na siyang nakatulong para bumuti ang pakiramdam ni Lian. Naantig siya sa kabaitan ni Yufei, kaya agad siyang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Habang magkasama, sinabi rin ni Yufei ang dahilan kung bakit siya pumunta sa date. Ito ang dahilan, sabay kuha ng USB na naglalaman ng proyekto niya. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng tulong pinansyal para sa kanyang proyekto. Agad na sumagot si Lian, "Pareho lang pala tayo, kailangan ko rin ng pera para sa restaurant ko." Nagkasundo silang tulungan ng isa't isa. Sa sumunod na araw, nagkita sila kasama ang mga magulang ni Lian. Masaya ang mga ito, sinasabing sa wakas ay nakilala nila ang isang responsable at maayos na babae. Sinabi pa nilang, si Lian, wala namang ginagagawang mahalaga sa buhay niya. Ngunit numiti si Yufei at matamis niyang sinabi, "Hindi po totoo yan. Magaling siyang kusinero at sigurado akong magiging mahusay siyang chef balang araw." Nagulat ang mga magulang ni Lian sa depensang iyon. Habang papaalis, nagpasalamat si Lian kay Yufei. "Salamat sa pagtatanggol sa akin," sabi niya. Sinabi rin niya na kung maari, magpanggap silang magkasintahan sa loob ng isang buwan upang hindi maghinala ang kanyang mga magulang. Pagamat nag-aalinlangan, pumayag si Yufei. Kinabukasan, inimbitahan niya si Yufei sa hapunan kasama ang kanyang kaibigan. Kasama rin ni Yufei ang kanyang kaibigan na agad nagkahulihan ng loob sa kaibigan ni Lian. Habang nagkakasiyahan sa hapunan, nagpa siya magkaibigan na umalis na magkasama, iniwan sina Yufei at Lian na mag-isa. Nag-alok si Lian na ihatid siya pa uwi. Habang nagpaalam sila ng may pag-aalaga, inanyayahan niya si Yufei sa muling pagbubukas ng kanyang restaurant. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Yufei ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang bagay na ngayon lang niya naramdaman. Ang tagpong ito ay nagpapakita na ang atensyon at malasakit sa maliliit na detalye ay maaring maging simula ng isang koneksyon na malalim at tunay. Samantala, si Chen ay patuloy na nagrereklamo matapos malaman na ang magkasintahan ay nakasama ang mga magulang ni Lian. Sa gitna ng kanyang pagkainis, bumisita si Fanchi sa kanya. Galit na galit si Chen at ibinahagi na ang prota ay nakikialam sa kanyang buhay. Upang makuha ang tiwala ni Chen, sinabi ni Fanchi na tutulungan niya itong maalis si Yufei.
Kinagabihan, pinalitaan ng assistant ni Chen na tinanong ni Fanchi ang address ni Yufei. Nag-aalala si Chen dahil naalala niya ang sinabi nitong maalis siya. Kaagad niyang tinawagan si Lian at sinabing puntahan si Yufei upang iligtas ito. Sa ibang lugar, napansin ni Yufei na may sumusunod sa kanya. Nang siya ay halos atakihin, dumating si Lian upang ipagtanggol siya. Habang nakikipaglaban si Lian sa taong iyon, nakita niya ang mukha nito bago ito tumakas. Pag-uwi nila, inalagaan ni Yufei ang sugat ni Lian habang nagtatanong kung sino ang sumubok umatake sa kanya at bakit. Bahagyang nagkaroon ng hinala si Lian dahil nakilala niya ang mukha ng salarin, si Fanchi. Sa sandaling iyon, dumating si Chen na mukhang balisa at inamin na may bahagi siya sa nangyari. Sinabi niyang nagreklamo siya tungkol kay Yufei kay Fanchi, ngunit hindi niya inakala na gagawin nito ang ganoong kahayupan. Aral, ang ating mga salita at kilos ay maaring magdulot ng mga hindi inaasahang epekto, kaya't kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung paano mag-react ang ibang tao sa ating sinasabi o ginagawa. Dahil sa galit, sinabi ni Lian kay Chen na tigilan na ang kanyang obsesyon sa kanya. Nagpahayag naman si Chen na siya ay umiibig kay Lian dahil sa sopas na inihanda niya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lola. Ngunit sinabi ni Lian na ang nararamdaman niya ay hindi pag-ibig. Sa wakas, nagpasya si Chen na kalimutan si Lian at umalis. Upang tiyaking ligtas si Yufei mula kay Fanchi, nag-alok si Lian na magbantay sa kanyang bahay. Bagamat nag-aalangan, tinanggap ni Yufei ang kanyang alok. Kinabukasan, nagulat si Yufei nang makita na naghanda si Lian ng almusal. Ikinatuwa niya ang kabutihang loob nito. Binanggit ni Lian na kailangan nilang muling makipagkita sa kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nilang magpanggap na mas sweet dahil nagsisimula ng magduda ang kanyang ina. Dahil sa kakulangan ng karanasan sa pag-ibig, hindi alam ni Yufei kung paano ito gagawin. Kaya't iminungkahi ni Lian na magsimula sila sa simpleng pagyakap upang maging komportable. Ngunit ang kanilang sandali ay naantala ng tumunog ang doorbell. Si Chumo pa lang dumating upang sunduin si Yufei. Sa gitna ng pagkaasiwa, nakatanggap si Lian ng tawag tungkol sa problema sa kanyang restaurant. Pagdating niya roon, nakita niyang gulo ang lahat. Nagduda siya na ang nangyari ay may kaugnayan sa insidente noong gabi. Samantala, si Fanchi ay pumunta kay Chen. Umiiyak si Chen at sinabi niyang hinahanap na si Fanchi ng pulis. Habang lumuluha, pinakiusapan niya si Fanchi na sumuko na. Sa kabila ng kanyang isipang naliligaw, natutuwa si Fanchi na nag-aalala si Chen para sa kanya. Sa huli, sumuko si Fanchi sa pulisya upang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Chen kay Yufei sa ngalan ni Fanchi at sinabing sumuko na ito sa mga pulis. Bilang pasasalamat, naghanda si Yufei ng paboritong sopas ni Chen. Sa isang emosyonal na sandali, sinabi ni Chen na alis siya upang mag-aral sa ibang bansa. Niyakap niya si Lian bilang pamamaalam. Ngunit sa sandaling iyon, nakita sila ni Yufei at iniwan niya sila ng walang salita. Sinubukan ni Lian na ipaliwanag ang sitwasyon kay Yufei, ngunit sumingit si Chen, sinasabing siya na ang magpapaliwanag. Sinabi niyang wala talagang namamagitan sa kanila at nagpaalam lamang siya bago umalis. Bago siya umalis, sinabi niyang umaasa siyang sa kanyang pagbabalik ay magiging magkasama na sila ni Lian at Yufei. Nailang si Yufei at sinabing, magkaibigan lang kami. Naging tahimik si Lian at hindi alam ang gagawin. Tinupad ni Lian ang kanyang pangako na pundohan ang proyekto ni Yufei. Nagpasalamat ang direktor sa tulong at pinati sila sa kanilang relasyon na ikinailang ng dalawa. Kinagabihan, sinundo ni Lian si Yufei, ngunit natagalan siya. Nang lumabas si Yufei, natagpuan niyang nakatulog na si Lian sa sasakyan. Sa sobrang pagod, humiling si Yufei na ihatid siya pa uwi. Pagkagising ni Lian, nakarinig siya ng ingay mula sa kusina at natuklasang nagluluto siya ng pagkain. Naalala ni Yufei na habang inaantok, sinabi niya kay Lian na nagugutom siya at ito ang kanyang tugon. Bigla niyang naramdaman ang atraksyon kay Lian. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa bigyan ito ng isang maliit na halik. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso na bumilis na nagpapahiwatig na siya'y unti-unting nahuhulog sa pag-ibig. Tinanong niya si Lian kung nararamdaman din ba nito ang pareho, ngunit si Lian ay kabadong-kabado dahil iyon ang kanyang unang halik. Hindi niya alam kung paano tumugon kaya nagpasya siyang umalis.
Dito natin nakikita na ang pag-ibig ay hindi palaging malinaw at direkta. Minsan ito'y puno ng kaba at pagdududa na siyang nagpapapaganda at nagpapasariwa ng karanasan, lalo na sa isang relasyon na bagong nagsisimula pa lamang. Hindi siya makapagpigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari, kaya nagdesisyon siyang hanapin si Lian upang linawin ang mga bagay. Nasa programa si Lian nang makita niya ito mula sa malayo, ngunit nang lumabas siya upang hanapin ito, hindi niya ito matagpuan. Nang makita siya ng kanyang kaibigan na aligaga, tinanong nito, "In love ka ba kay Yufei?" Nerbiyosong sumagot si Lian, "Hindi imposible iyon." Puno ang utak niya ng teorya at mga ekwasyon, wala siyang kahit kaunting romantic side. Hindi niya napansin na narinig ni Yufei ang lahat ng ito. Nasaktan umalis si Yufei kahit sinusubukan niyang humingi ng tawad. Alam ni Lian na nagkamali siya. Nagdala siya ng mga bulaklak at humingi ng tawad, ipinaliwanag na nagulat lang siya sa halik at hindi niya alam kung paano kumilos. Bago pa siya makapag-react, isinakay siya ni Lian sa kotse at inimbitahang magtanghalian. Sa restaurant, sinubukan ni Lian na magpakita ng pagiging maskulado at dominante. Iniisip na ito ang paraan upang maakit si Yufei na kilala sa kanyang malakas na personalidad. Nagbigay siya ng isang mamahaling regalo, ngunit hindi ito binigyan ng halaga ni Yufei dahil hindi siya interesado sa mga ganoong bagay. Pagbalik nila, sinabi ni Lian na dapat niyang akuyin ang responsibilidad para sa halik at tinanong kung magkasintahan na ba sila. Ngunit sa halip na sumagot, inilabas ni Yufei ang kanyang telepono at ipinakita ang isang app na idinisenyo niya para sa progreso ng kanilang relasyon. Nalito si Lian at tinanong, "Magkasintahan na ba tayo?" Ngunit pinindot ni Yufei ang kanyang ilong at sinabing masyado pang maaga para sabihin iyon. Pagkatapos nagkita sila sa bahay ni Yufei. Naghanda si Lian ng masarap na hapunan at habang nag-enjoy sila sa sandali, nagdesisyon silang buksan ang isang boat ng alak. Isa-isang baso hanggang sa pareho silang nalasing. Kinabukasan, dumating ang kasama ni Yufei sa bahay na galing sa biyahe. Nang pumasok ito sa kwarto, bigla siyang napasigaw dahilan upang magising sina Yufei at Lian na parehong natutulog sa kama. Wala naman talagang nangyari, pareho lang silang nakatulog. Kinabukasan, inimbitahan ni Lian si Yufei na kumain, ngunit sumama siya sa kanyang kasamahan. Naiinis si Lian habang pinapanood ang karibal. Niya na ini-enjoy ang cake na pinagpaguran niyang ihanda. Sa bahay, nagbigay ng payo ang kaibigan ni Lian. Kailangan mong gumawa ng matapang na hakbang para makuha ang loob niya. Ngunit nang pumunta siya upang hanapin si Yufei, nakita niyang si Chumo ay nasa pintuan, iniimbitahan itong maghapunan. Hindi siya napansin ni Yufei at umalis kasama si Chumo. Na-stress si Lian kaya nagpadala siya ng mensahe kay Yufei upang itanong kung nasaan siya. Sinabi ni Yufei na kasama niya ang kanyang kasamahan para maghapunan. Nagselo si Lian at inisip ang mga posibleng romantikong senaryo, kaya't nagmadali siyang hanapin sila. Pagdating niya, inalok niyang samahan sila. Bagamat nainis si Chumo, nagkunwari itong walang problema. Sa isang pagkakataon, umalis si Lian para kumuha ng tubig at sinamantala ni Chumo ang oras upang magtapat ng kanyang nararamdaman kay Yufei. Ngunit magalang siyang tinanggihan ni Yufei at sinabing, "Lagi kitang itinuring na parang kapatid." Sa pag-alis, niyakap ni Chumo si Yufei nang may lambing. Napansin nilang pinapanood sila ni Lian mula sa malayo. Nang tanungin ni Chumo si Yufei kung ano ang nararamdaman niya para kay Lian, sinabi niyang siya ay madalas na parang bata at hindi matured. Bago pa niya matapos ang kanyang sagot, umalis na si Lian, galit at hindi na nakinig. Hinabol siya ni Yufei at sinabing, "Hindi pa ako tapos." Ngunit hindi nakinig si Lian dahil sa kanyang galit. Kinabukasan, nalaman ni Yufei na alis ng bansa si Lian. Agad siyang nagpunta upang hanapin ito. Nang makita niya, sinabi niyang, "Gusto kong maging kasintahan mo, ayaw kong umalis ka." Nagpahayag siya ng kanyang nararamdaman at sinabing handa siyang sumama sa kanya kahit saan basta't huwag niya itong iwanan. Sa kanyang sorpresa, binigyan niya ito ng halik. Nagulat si Lian nang makita si Yufei at ipinaliwanag niyang nasa paliparan siya upang ihatid ang kanyang mga magulang dahil sila ang aalis para magbakasyon. Napahiya si Yufei at hindi alam kung saan magtatago. Gayunpaman, masayang-masaya ang mga magulang ni Lian at pinati sila, sinasabing, "Good luck sa inyong relasyon." Nang silang dalawa na lang ang natira, nagpasya silang ipagpatuloy ang halik na naudlot. Ngunit hindi nila napansin na pinapanood sila ng mga magulang ni Yufei na kararating lang mula sa ibang bansa. Sa una,
Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang na iyon ang kanilang anak. Ngunit nang makilala nila ito, bigla na lang inatake sa puso ang kanyang ama. Sa ospital, pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabing dapat siyang mag-focus sa kanyang karera at pag-aaral. Idinagdag ng kanyang ina na nais nilang makilala ang binata upang malaman kung anong klase ng tao ito. Kinabahan si Yufei dahil kilala niyang napaka-strikto ng kanyang mga magulang. Sinubukan siyang patahanin ng kanyang kaibigan, sinasabing magiging maayos ang lahat. Nang sabihin niya kay Lian na nais siyang makilala ng kanyang mga magulang, natuwa ito at pumili ng maraming regalo upang makuha ang kanilang tiwala. Ngunit nang magsimula silang magtanong, natigilan si Lian. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil ang mga tanong ay tungkol sa mga mathematical na ekwasyon at pisikal na kalkulasyon. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng aminin ni Lian na tumigil siya sa pag-aaral upang maging chef sa kanyang restaurant. Magalang ngunit matatag, sinabi ng mga magulang ni Yufei na hindi sila interesado sa relasyon dahil ang kanilang anak ay dapat mag-focus sa kanyang pag-aaral at karera. Ang konfrontasyong ito ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw sa tagumpay. Si Lian ay kumakatawan sa pananaw na ang tagumpay ay matagpuan sa pagsunod sa sariling hilig at pagnenegosyo, habang ang mga magulang ni Yufei ay nakatuon sa tagumpay na nakabatay sa mga akademikong tagumpay. Kinagabihan, nalungkot si Lian sa nangyari. Nagpadala si Yufei ng mensahe upang patahanin siya. Huwag kang mag-alala. Simula na mag-18 ako, hindi na sila nakikialam sa aking mga desisyon. Kinabukasan, nag-order ng pagkain ang mga magulang ni Yufei. Ngunit nagkasakit sila dahil sa sobrang dami ng pampalasa. Mula noon, nagsimulang magpadala si Lian ng pagkain araw-araw na masustansya at pasok sa kanilang panlasa. Sa huli, inamin ni Yufei na si Lian ang naghanda ng lahat ng pagkain. Dahil dito, napilitan ng mga magulang niyang tanggapin si Lian at nagpasalamat sila sa kanyang kabaitan. Nagdesisyon si Lian na mag-propose ng kasal, kaya't nagtago siya ng singsing sa loob ng isang cake. Ngunit aksidenteng nakain ni Yufei ang singsing. Sa ospital, sinabi ng doktor na hindi ito seryoso at natural itong lalabas sa katawan. Habang naghihintay, nag-usap sila tungkol sa kanilang hinaharap. Muling nag-propose si Lian ngunit pabirong sinabi ni Yufei, wala namang singsing. Ngunit may itinago si Lian, isang x-ray ng singsing sa loob ng tiyan ni Yufei. Sa sobrang tuwa, ipinakita ni Yufei ang compatibility app nila na nasa 100% na. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Ngunit bago ang seremonya, binigyan ng huling pagsubok ng mga magulang ni Yufei si Lian, isang pagsusulit sa pisika. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Yufei at sinagot ang pagsusulit, iniligtas siya mula sa galit ng kanyang mga magulang. At doon nagtatapos ang kanilang magandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka sa channel, iniimbitahan kitang mag-subscribe. Huwag kalimutang i-activate ang notifications. Narito ang ilang videos na check na magugustuhan ninyo at maaari kayong mag-browse sa channel para sa iba pang summaries. Hanggang sa muli, paalam!